sa ating Panginoon. Hallelujah. Kanina, ang worship leader natin si Pastor Larry. Ngayon naman po, ang ating speaker ay si Pastor Lauro. Kaya dalawa po ang ating katauhan. Di ba? Si Paul, si Saulo. Ayan. So, si Lauro ay igagaw ni Gorgonio Timario. Ayan, lolo ni Adonis. Ayan po. Sino ba yung mga kaluluwa na yun na pinagbabanggit po natin? Amin po yung mga kababayan. Alam niyo po, masarap minsan alalahanin yung mga kapitbahay po natin. Amen? Naalala niyo po ba yung kapitbahay niyo nung grade 2 kayo? Yung kaklase niyo, yung grade 1. Buhay pa ba yung kapitbahay niyo? Kumusta ang kapitbahay niyo? Buhay pa naman? O parang may baala ka, kapatid. Okay, mabait ba ang ating mga kapitbahay? Mabuti po ba sila? Ayan, mabait po ba ang mga kapitbahay? Nagbibigay ba ng sabaw minsan? Nagbigay ba ng ulam? Ang sabi ng iba, ay pastor, ang ramot-ramot ng kapitbahay ko. Ay ang tanong, ikaw ba ay mapagbigay din? Hindi kung maramot, di maramot din, di ba? Pero pag mapagbigay ka, pag may kapitbahay kayong maramot at hindi nakisama, nakikikapitbahay, umpisahan mo isang araw, sa loob ng 5 taon mong kabaitan sa kanila, isang araw magbago yan, isang araw kakatok yan. Anong ulam nyo? Ay, akal mo, bigyan ka. Makikikain din pala. No? Okay, kapag anong ginawa mo sa kapitbahay mo, yun din ang gagawin nila sa iyo. Amen? Kaya pala, tama talaga ang Biblia. Love your neighbor. Amen? Love your neighbor. Sino ang neighbor mo? Sino ang kapitbahay mo? Dahil kapag mabait ka sa neighbor, kahit may mga kapatid ka, kami nga 12 kaming magkakapatid. Konti lang kami. 1 dosina lang. Pero kahit kapatid mo yan, pag lumalaki na, nag-aasawa na yan, kanya-kanyang pamilya na yan. Luzon, Visayas, Mindanao kami. May kapatid kami sa Mindanao, may kapatid sa Visayas, nandito kami sa Luzon, hawak namin ang buong Pilipinas. Pero kahit marami kayo, kung wala naman diyan, sino ang tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan? Bukod kay Lord, si kapitbahay. Di ba? Masinggit ka, tabang, bisulan ng imong tiyan. Masakit ang tiyan mo, sakit ang ulo mo, may sakit ka, sisigit ka ng tabang, tulong. Ay, yung kapatid mo na sa Mindanao, nasa Marawi pa. Wala mo na dyan. Kaya sabi ni Lord, love your neighbor. Di ba? Love your neighbor as you love yourself. Kasi pag mahalin mo ang sarili mo at sarili mo lang, pag nagkasakit ka, pag nangangailangan ka, pag nagkalabidan, pag nasunugan ka, nga. Bakit? Makasarili ka eh. Kaya ayaw ng Diyos nang makasarili ka. Love your neighbor. Kaya ang sarap, at masarap akong maging neighbor. Kung kayo ang maging neighbor ko, masarap akong neighbor. Bakit? Ako tagahingi. Kasi dalawa lang yan eh. Isang tagabigay at isang tagabigay at isang tagatanggap. Ako, gifted child. Gifted. Maraming nagbibigay. Amen? Amen po ba? Yung mga kasuotan ko, karamihan yan, bigay. Kung namimili man, 20 pesos, 30 pesos, may 200 din. 200 ngayon kasi bagong bukas yan. Mahal siya pag bagong bukas. Kaya may iba, may tag pa. Pero pag medyo makati-kati, ilaga mo muna. Ayan. Tingnan mo katabi mo. Ayan, tingnan mo ang katabi nyo. Mula kanina, parang hindi kayo makatingin sa katabi nyo. Kahit may utang yan, patawarin mo yan. Ayan, diba? Ayan, mga kapatid, God is good. And all the time, okay, Tagalog tayo. Tagalog. God is good. Ay, hindi. Hindi yun ang taga-gateway. God is good.
sobra-sobra. The God is good, sobra-sobra, all the time, grabe. Okay, so ganyan tayo. Iba-iba yun yung sa atin. Amen pa ba? Amen. Okay, sige. God is good, Sobra-sobra. all the time, Grabe. pero sobra-sobra. Ang laki mang kulang. Sinabi mo sa bibig mo sobra-sobra, pero ang laking kulang. Grabe, pero walang lakas. Yung may lakas. Okay, okay. Sige, ready po, ready. Sino ditong gustong gumaling? Sige, taas ang mga kamay. Ilang gustong gumaling? Yan. Okay, God is good. All the time. Ayan, ganyan. Practice pa lang yan. Sige, ulit. Yung makarating hanggang langit, para bumaba yung mga anghel. Sige, sige po. Sige. God is good. Sabay-sabay. Ready ko. God is good. All the time. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Amen. Okay. If you have your Bibles with you, buksan po natin sa Matthew. Matthew 19, verse 16 to 26. The first book of the New Testament. First book of the New Testament. Bagong tipan. Okay, bagong tipan po tayo. Okay, by the way, bago po tayo magbasa, sino po sa inyo ang nagsimula ng yung sumunod doon sa announcement ko na magbasa tayo ng Bible from simula hanggang sa matapos. Magsimula sa Genesis. Sino pong nakaumpisa na? Okay, si Junjun. Kaya pala ang prayer kanina pang bisya. Okay, alam niyo mga kapatid, kapag consistent kayong magbabasa, hindi kayo mahirapan manalangin. Tuloy-tuloy ang panalangin. Mahalata mo talaga ang Kristiyanong nagbabasa. Dahil ang hindi nagbabasa, halatang halata. Bakit? Pag pray ka, wag ako, kasi wala kang masabi. Wala kang masabi kasi hindi ka nag-i-input, hindi ka naglalagay ng mga salita. Kaya pag ang salita ng Diyos naghahari sa ating isip at puso, mag-uumapaw yan. Kaya lalabas yan sa prayer. Hello? Kapag marami kang nabasa, mag-uumapaw yan. Sobra-sobra yan. Mag-uumapaw kapag lagi kang nagbabasa, lagi kang nag-input. Kumbaga sa GCash, wala kang ika-cash out kung hindi ka nag-cash in. Ay karamihan sa atin gusto cash out ng cash out, wala ka namang cash in. Ganyan din sa ating buhay, mga kapatid. Kailangan na mayroon tayong put in para may put out. Hello? Ano ang ating put in? Salita ng Diyos. Kaya pag put out, prayer. Amen? Kaya mahalata mo ang Kristiyanong maraming put in. Bakit? Marami siyang put out. Nasundan po natin? Kaya simulan ganyan sa congratulations John, tuloy-tuloy mo yan. Ituloy-tuloy mo yan dahil ang wisdom and knowledge ay manggagaling sa salita ng Diyos. Okay? Patayin, putulin na po natin yung katamaran. Alam mo yung kalaban number 1 ngayon sa mga Kristiyano, tamad. Capital T-A-M-A-D. Tamad. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Kasi pag sinabi mong tamad yan, kapag sinabi mong tamad, nagpakatotoo ka. Sabihin mo, God bless you. Okay, paano kaya pagpalain ang mga tamad? Hello? Alam mo, ang opposite ng tamad ay sakripisyo. Sacrifice. Kasi, para hindi ka maging tamad, magsakripisyo ka. Kasi kung susundin mo ang sarili mo gusto matulog. Ang sarili mo gustong lumayas. Ang sarili mo gusto mo lang easy-easy. Ang sarili mo gusto relax, comfort. Ngayon, tag-ulan, ang sarap matulog. Yun yung sarili eh. Ang sarili natin, gustong matulog. Gusto makasarili nga eh. Kapag makasarili ka, sarili lang ang iniisip. Pero kung gawin mong sacrifice,
kalabanin natin ang ating mga sarili. Okay? Kalabanin natin ang ating sarili. Kaya nga sabi ni Jesus, patayin mo ang iyong sarili. Kasi ang gusto ng sarili ay makasarili. Pero ang gusto ng Lord ay makadiyos at makatao. Kapag ginagawa po natin, masusumpungan natin ang tunay na pagpapala. Hanggat hindi tayo makarating doon sa karanasan na yon, hindi mo maranasan ng lubos kung sino ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, Bible uli. Matthew chapter 19. Matthew 19, verse 16. Okay, verse 16 to 26. Ito po ay kwento, mga kapatid. Sabi natin kwento. Okay, habang binabasa po natin, pakinggan po natin ang kwento. Okay. Now, a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There is only one God. There's only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Sabi ng patanon, sabi ng kabataan, which ones? The man inquired, and Jesus replied, Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Sabi ng kabataan, all this I have kept. The young man said, What do I still lack? Anong kulang? Jesus answered, If you want to be perfect, go, sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, Who then can be saved? Jesus looked at them and said, With man, this is impossible, but with God, all things are possible. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. You get the story? Nasundan niyo ang kwento? Kwento po ito ng isang young man. Young, rich man. Okay? Lahat ay meron siya. Alam niyo po ang taong ito? Si Daniel Padilla po ito. Si Daniel Padilla ito. Bakit, Pastor? Nasa kanya na lahat. Kanta kasi yan ni Daniel Padilla. Hindi nakaka-relate yung mga seniors. Okay, kanta kasi yan ni Daniel. Bakit tinawag ko siyang si Daniel Padilla? Kasi nasa kanya na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na, nasa kanya na lahat ng hinahanap ng tao. Yung very common, very natural, yung common, karamihan. Katulad natin, ito din ang hanap natin. Amen? Sino dito may gusto na maging forever young? Diba? Forever young. Diba? Kaya kung ano-ano ang ating mga ginagawa, nagsusumba dito, sumba doon, exercise, pahid dito, dahon ng papaya, ampalaya, bawang, luya, bahay kubo na lang ang kulang.
para gagawing bumata. Eh, itong lumapit kay Jesus, young. So, nasa kanya. Okay? Mayaman. Oh, mayaman pa. So, nasa kanya na lahat. Yung ibang mga babae, kadadalagahan, gusto ng bata. Kahit nga naman pastor, senior citizen, gusto din mag-asawa ng bata. Bakit? Dahil pagtanda niya, ugod-ugod na siya at nagdumi-dumi na, yung asawa niya ang mag-aalaga sa kanya, kaya maghanap siya na bata. Nangarap. Di ba? So, kabataan siya. Young man. Okay, at bakit? Ano bang meron sa young? Mabilis. Mabilis kumilos. Mapusok. Matatag. Maasikaso. Maasikaso bang mga bataan? Depende. Okay? Yung mukha, walang kulubot. Anong kaibahan pag hinalikan mo yung bata kaysa matanda? Pag matanda daw hinalikan mo, sumasama ang balat. Pero kapag bata, nadudulas lang. Di ba? Anong kaibahan ng bata sa matanda? Yung amoy, pastor. Bakit anong amoy ng bata? Amoy gatas. Baby. Pag matanda, amoy lupa. O bakit mo inamoy yung katabi mo? Malalaman mo yung tao sa amoy. Pag amoy lupa na, kaya bili-bili din ng perfume pag may time. Okay? So, magkaiba ang bata sa matanda. Kaya lahat ng tao nangarap na maging bata. Yung iba naman ay senior ng feeling bata. Dahil napakasarap maging kabataan. Di ba? Alalahanin niyo yung araw ng kabataan tayo. Di ba? Kahit magdamag ng baili. Pag nakarinig ng tugtog sa kabilang barangay, uy, may tugtugan. Ala, March, may baili. Eh, ligo na yan. Di ba? Punta na yan. Magdala pa ng sulo. Walang ilaw nung araw eh. Ang mga bata, malakas pa siya. Kaya niya. Ito, nasa kanya. Bukod na siya ay bata pa, mayaman. O, ikumpara naman natin ang buhay mayaman. Obvious na yan. Ang buhay mayaman ay ibang-iba talaga sa buhay mahirap. Hello? Sino ditong nangarap yumaman? Isa, dalawa lang, tatlo lang. Kunwari pa. Di ba? Kung alam ko lang, di na kayo natutulog para lang kumita. True, di ba? Dahil gusto natin mayaman. Dahil alam natin na pag mabuhay mayaman, masarap. Nasa iyo lahat. Gusto mo nung uminom ng kape, hindi na tatakbo, maghanap pa ng stick. Pero kapag mayaman ka, nasa lamesa na ang lahat. At hindi pa ikaw ang magtitimpla ng kape mo. Mayaman ka eh. Hindi ka na mayaman, wala kang katulong. Si Inday, si Dodong, ang dami mong helper. Ibang nagtimpla ng kape, ibang naghanda ng sinilas mo. Habang naghanda ng sinilas mo, may hinihingo ko, yung nail cutter. Ibang nagbanat ng buhok. Kung may babanatin. Ibang mayaman. Lahat dependent lang. Di ba? Pero pag mahirap ka, magbuba ka muna ng kahoy, bago ka makainom ng kape, isang katerbang pawis ng inabot. Di ba? Ang mayaman, hindi na ikaw mamalingke. Mga helper na. Pagbukas mo ng rep, puno. Pero yung rep ng mahirap, tubig. Mahalata mo ang mayaman pag kumakain. Ang mayaman, simple lang. Pag kumakain. Ang mahirap, sabik. Parang gustong isang bandiha, ilaklakin agad. Kasi gutom. Ang mayaman, relax lang. Ang mahirap, tingala ng tingala, tingin ng tingin kung saan, para naghahanap ng tuyo. Iba talaga. Bakit po natin nasasabi? Kasi naranasan natin maging mayaman, naranasan natin mahirap. Hindi naman ako mayamang-mayaman, naranasan ko ng masagana. Naging vice president po ako ng isang company. May 25,000 ang sahod, 12,500 ang kinsinas, katapusan.
Bukod pa sa sahod, may 5% commission ng nasa advertising company po ako noon. Ang aking service ay Estrada, pick up. May driver po ako with baril. May baril pa siya. Kasi driver na, bodyguard pa. Ang dami ko kasing death threat na tatakpan daw ako ng dyaryo. Bakit dyaryo? Reporter ba ako? Ang daming death threat sa akin noon. May mga kalaban na mga company. Kasi pag mayaman ka, ang dami mong kalaban na mga competitors. Naging ganyan ang aking buhay noon. Ang akala ko, magtuloy-tuloy na. Ay, natupad na ang pangarap ko. And that time, bago akong nag-asawa, bang 1998, ganyan mga taon na yun. Kung nakilala ko kayo, sarap buhay ko. Ako lang, hindi kayo. Nakilala ko lang naman kayo eh. Kung nagkakilala tayo ng mga araw na yun, sarap ng buhay ko. Naiba din ang ugali ko. Para kasi ang buhay mayaman pala, parang lagi kang nagko-compare sa iba. Lagi kang naiinis sa mga mahihirap. Ganon pala sila. Kasi, kaya naman naging ganyan kayo kasi ang kukupad nyo eh. Ganon ang tingin ko. Kasi ang babagal nyo kasi. Ako, nagsikap ako. Nagsimulang titingin at masyadong believe sa sarili. Kasi umangat eh. Pero ang isang bagay na pinapasalamatan ko kay Lord, never akong nawalan ng gana na magpapastor. Never akong nawalan ng gana na maglilingkod. Hindi ako aalis sa pagpapastor. Ang sarap nga lang ng buhay dahil sabi ko, halimbawa, ito, luma na. O may diferensya na yan. Ibigay mo yan sa ibang simbahan, bili tayo ng bago. Ganyan lang kasimple. Pastor, may ano po ang church natin, may delete po tayo ng monthly sa ating rental. Sige, hindi lang po ako kumikibo. Pero pumupunta na ako sa may-ari, binayaran ko na. Pagpunta ng aming treasurer, ay pastor, bayan na daw pala. Hindi niya alam. Gagawin ko ng patago. Yung mga young people, walang masakyan, hakot-hakot yan ng Estrada. Punta kami ng Fairview, pag na kami ng joint fellowship sa iba't ibang simbahan, madaling gawin. Pero alam nyo, kulang ang aking time para mag-devotion. Pag meron ka pala, bakit ka pa magpe-pray? Yung malayo ka, ang prayer life mo, parang malayo ako sa Lord. Kasi meron naman ako. Magpe-pray ako, pero hit and run na. Okay, thank you Lord. Sige, okay, kasi nandoon na yung driver. Naghihintay na yung driver ko. So, hatid sundo pa ako ng driver. So, pero sandali lang yun. Para bagang pinatikim lang ni Lord kung ano ang feeling ng meron. May sasakyan, tapos pa-deliver, nagulat yung mga kapitbahay, pinagdudahan ako na nagsasyabu. Pinagdudahan ako ng poser. Mukha ba akong poser? Kasi, panay pa-deliver. Panay pa-deliver. Ang pa-deliver na panay, hindi Shopee. Pa-deliver ng sopa. Sumunod naman dineliver. Kasi pupunta lang ako ng appliances at isyuhan ko siya ng cheque, tapos sila nang mag-deliver. Kaya nagugulat ang misis ko. Tapos, may hatid ng sopa. Maya kinabukasan, may naghatid ng TV. Ang TV noon hindi flat. Yung may likod. Yung Sharp, sikat yung Sharp noon na malaki ang likod. Ang laki. Makasama na yung ganito. Yung patungan ito ng TV. Pero hindi ito. Ganito lang. Ganyan din ang kasi ang TV, malaki. So napuno ngayon yung aming maliit na
kwarto. Ang kwarto namin sa likod lang ng parsonage. Nangupahan kami ng lupa. Andito yung pintuan. Ayan, kwarto na namin yan. Ang hina ng aking kaisipan noon, wala kasi akong mentor, wala akong advisor. Hindi ko man lang naisip na bumili ng lupa. Dapat pala, naghulog-hulugan na ako ng lupa. At napakinabangan sana ngayon. Yun kapatid, sa isang mayaman o meron na kulang ang balanse ng pamumuhay. Para lang akong nakaganyan lang. Dahil para bang pakiramdam ko, hindi na maubos-ubos at hindi na matapos-tapos. Ang akala nga ng mga tao, sarili ko ng company yun. Kasi yung aking boss, laging wala sa Pilipinas, nasa Korea. Kung nandito sa Pilipinas, nasa Pangasinan, kung saan-saan siya. Ako lang lagi niya naiwan, kaya ginawa niya akong Vice President for Operation. Parang ako na nagpapatakbo lahat. Natutunan ko na siyang lahat. Parang pinipikitan ko na lang ang negosyo ng advertising. Pag linggo, church. Hindi ako tumatanggap ng client pag linggo. So, yun lang, ganun lang ang buhay ko noon. Mayaman, sabi nga ni King Saul, naranasan ko na yun. Hindi ko po naranasan ng milyonaryo. Maging milyonaryo na sana, pero biglang nawala. I have already millions, kaya lang bigla akong dinaya. I experience loss. Nawala ang mga bagay na yon. Inalis, pinapahintulutan ng Lord na tanggal. Nag-resign ako sa company dahil gusto niya akong kasuhan. Dahil ayaw niya nang ibigay sa akin ang mga milyon ko. Dahil iniipon ko yung commission ko. Total may sahod naman ako. Ang sabi niya, yung commission mo, huwag mong kukunin para naiipon. At sa aking computation, umabot na siya ng kulang-kulang 4 million. So, milyonaryo na sana ako nun. Kaya ang sahod ko lang ng aking ginagamit. Ito na, nung kukunin ko na, bibili na ako ng sarili ko ng sasakyan, bibili na ganito. Anong katibayan mo na meron kang pera sa akin? Anong katibayan mo? Mayroon ba tayong kasulatan? Doon ako shocking experience. In short, walay. In short, I lose everything. So dahil ganon, in short, I resigned. Nung nag-resign ako, back to zero. Back to zero. So kapag mayaman ka na hindi si Jesus ang hari, forget it. Because aalisin ni Lord. Meron ka ngayon, kapag hindi ka mag-iingat, aalisin ni Lord yan. Hindi si Lord mismo mag-aalis ang sitwasyon, pero pahintulutan ng Diyos dahil parang lumihis ka na. Kaya be careful. Kaya ang lagi ng sinasabi ng Diyos, be careful. Kaya ang kanta ni Jose Marichan, please be careful with my heart. Please be careful of your heart. Dahil doon unti-unti na akala mo okay ka pa. Pero pag kinukumusta ka, meron bang namumusta sa inyo? Taas mga kamay. Meron na bang namumusta sa inyo? Kapatid, kumusta ka? Kahit sa katirbang problema mo, ano ang sagot? Okay lang. Kahit hirap ka na, kahit wala kang pera, kahit palayasin ka na sa tirahan mo, kahit wala ka na, kahit walang-wala ka na, ang sagot mo pa rin, okay lang. Kahit hindi okay, sabihin mo pa rin na okay. Bakit? Ayaw mo ng mahabang kwento. Hello? Para hindi na sila mag-alala. Sino ditong mga tatay na nahiya humingi sa mga anak? Kapag mayroon mga anak, di ba nakakahiya? Pero may mga magulang naman na di man, anak, ano yan, katapusan na. Yung rental, bahay. O anak, paano ba yan? Wala nang laman ng rep.
O nak, tignan mo ang damit ko, paulit-ulit na lang to, sa isang linggo, party namin. Okay, abangan ang sahod ng anak. Diba? Merong ganun. Meron naman din, kahit wala. O, ma, mayroon ka pa ba, ano mo dyan? Ay, okay lang po na. Pero pag-alis sa mga anak, naghinuktok na. Diba? Kasi nahiya tayo. Lalo ako, nahiya ako. Kahit nagkanda sakit-sakit, nahiya akong magsabi. Na, magpa-hospital ako. Na, magpa-opera ako. Na, magpa-prenatal ako. Hindi mo masabi. Bakit? Kasi huwag kang magtaka dahil ganon ang kultura ng Pilipino. Kapag ganyan ka, Pilipino ka. Ang tawag nun sa English, sa psychology, ang tawag nun ay withdrawn personality. Na hindi tayo nag-open. Malalaman pa sa ibang tao. Di ba? Now, itong young people na ito, young man, rich man, ruler. Kaya dinil-padilya talaga itong batang to. Nasa kanya lahat. Alam nyo, ito yung typical na hinahanap ng mga kababaihan na mapangasawa. Ito yung ina-idol ng maraming kabataan. Yung mga kabataan ngayon, ito yung hinahanap eh. Na kung meron buhay ito ngayon, nako, ang dami itong followers. Ang dami itong ang dami siyang siya ang iniidolo. Bakit? Bata pa, mayaman pa, ruler pa. Pag sinabing ruler, mga kapatid, mayor. Binata pa, pero mayor na. Ruler, leader. Leader, ruler ng bayan. Kilala, tanyag, popular, mukhang matalino, mukha lang. Kasi hindi ka naman magiging ruler. Wala namang bubuto sa'yo kung hindi ka mukhang matalino. Bakit ko sinabing mukhang matalino? Dahil hindi naman talaga matalino. Dahil ang tunay na katalinuhan, mga kapatid, hindi yung hindi yung plot 1 lahat ng kurso mo. Hindi ang matalino, hindi po yung cum laude, hindi po yung maraming degree. Ang tunay na matalino, yung nagdidepende sa karunungan ng Diyos. Kahit wala kang pinag-aralan, pero kaya mong damhin ang kalagayan at sitwasyon ng nakakarami, ikaw ang tunay na matalino. Wisdom is a gift from God. Knowledge ay kailangan mong paghirapan. Gusto mong magkaroon gusto mong matuto, gusto mong matrain ng ganito, attend ka ng seminar, aral ka ng grade 1 hanggang grade 6, first year hanggang 4th year, college hanggang degree, lahat ng degree. Kaya nagkaroon ka ng maraming knowledge. Pero maraming tapos, maraming degree, pero walang wisdom. Tingnan mo sa ating mga politiko, mga cum laude yan, mga valedictorian yan, mga UP yan, mga ganito yan, mga ganito. Pero sino yung matalino kunwari? Sila pa yung mga magnanakaw. Saan yung wisdom dun? Sige nga, nasaan yung wisdom? Ay, graduate yan, Standard University, Harvard University, international yan, graduate, cum laude yan, magna cum laude yan. Pero bakit number 1, tuubod ng magnanakaw? Where is the wisdom? Pero mas okay pa yung kapitbahay nating Mananggiti. Oy, kuya, kumusta? Ito, nabuhay. Ganun ang Lord. Praise the Lord. Pero kontento na sa 2 kabul na tuba. Simple. Pero yung wisdom niya, ay ganun naman talaga tayo. Ganun lang ang buhay. Laban lang. Laban. Di ba? Maririnig mo yan sa mga simpleng mamamayan. Laban lang. Papunta ng laot, mangisda. O, kumusta? Mangisda. Huling isda. Dating, kilaw, tulog, hanap buhay, bilibigas. Simple. Hindi ko sinasabing mas magandang magding ganun.
Pero yung wisdom, hindi mo nababata yan kahit anong training international. Ang tunay na wisdom is only matatagpuan sa Diyos. That's the wisdom of God. Hindi kailangan na alamin ang lahat. Bless si Lord ang magbibigay sa iyo niya. Again, last Sunday, ang message natin, balance. Here comes the young man. Nasa kanya lahat. Pero, kahit sa kabila ng meron siya lakas, itsura, okay? Nasa kanya 3 P. Pag sinabing nasa kanya lahat, nasa kanya ang rich, young, ruler. Okay. 3 P. Nasa kanya ang rich, prosperity. Pangalawang P. Nasa kanya ang personality. At pangatlong P. Nasa kanya ang popularity. This is the goal of every common Filipino individual people. Personality, kaya bihis-bihis din. Forma-forma din. Personality, i-develop ang personality. Prosperity, pera, kaya tayo magtatrabaho. Prosperity, pag meron, iba. Kapag meron kang marami kang datong, ang ganda ng iyong dating. Wala kang dating kapag wala kang datong. Kaya prosperity, kasunod yan ay personality. Okay? Okay na siya. Prosperity, meron. Personality, gwapo. Gwapo. Piolo, Aldo na, James Reid, Pag nasubukan niya bang lumabas kayo na, wow, ang forma. Yung bang pinapansin ka ng mga tao? Wala pang pumansin sa inyo? Wawa naman, baby, kung wala. Hindi tayo nagpapapansin. Pero kapag ang dating mo ay kapansin-pansin, parang kakaiba ka ba? Naiiba ka. Pag alis mo ng bahay, parang, forma. O nasa kanya to, personality. Popularity. Ruler. Kilala ng bayan. Pero ang puso ay empty. Kahit pala sa iyo na itong prosperity, personality, and popular ka na, kulang. Lumapit siya sa kay Jesus. Sabi niya, Master. Tawag niya kay Jesus, Master. Tawag niya teacher. Teacher. O, Sir. Kasi yung common sa atin, Sir. Lumapit. Kasama ni Jesus ang mga disciples. Lumapit si Daniel Padilla. Daniel Padilla, tawag natin dito. Nasa kanya na lahat eh. Lumapit siya ngayon. Sir. Lapit sa kay Jesus. Mayaman eh. Siguro mabodyguard na sa unahan. Habang nakaparking ang kanyang kabayo. Ganyang karwahe, bumaba at lumapit kay Jesus. Siguro, bago siguro siya bumaba sa sasakyan niya, nakikinig siguro siya muna sa pangangaral ni Jesus. O maaaring nabalitaan niya na may itong Jesus na nangangaral. Tiningnan niya siguro ang itsura ni Jesus na nakasandalyas at ang daming follower. Ang daming follower ito. Siguro nasa milyon ang kanyang follower. At siguro sumasahod na siguro ito kasi marami na siyang follower. Parang sikat si Jesus. Kilala si Jesus. At ang preaching ni Jesus, naintindihan niya. Meron siyang knowledge. Ang preaching ni Jesus is about the kingdom of God. Ang preaching ni Jesus is focusing on the kingdom of God. Ang message ni Jesus, repent! Ye people, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisisi na po kayo, magbabalik kayo sa Panginoon upang makapasok kayo sa langit, makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Here comes the mayaman, nakikinig. Lumapit siya, bumaba. Hello, sir. I understand your preaching. Ang tanong ko po, pwede bang magtanong? Opo, tanong. Tanong niya.
Paano ba malaman na makapasok tayo sa kingdom of God? Or we should say, sabi ng mayaman, kasi iba ang forma ng mayaman pag nagtanong. Or we should say, how to have eternal life. Kasi ang preaching nyo po is about eternal life. Paano ba magkaroon ng eternal life? Kasi hindi man siya taga-gateway. Kasi kapag taga-gateway ka, membro ka na, alam mo na paano ka magkaroon ng eternal life. Masagot mo yun. Pero ito nagtanong siya. Sabi ni Jesus, gawin mo ang kautusan. Follow, obey. Sabi, what good thing must I do to get eternal life? Sagot ni Jesus, ginawa mo na ba ang kautusan? Sumunod ka ba sa mga utos? Kasi sa Old Testament, ang focus ay 10 commandments. Mga utos. 10 utos. Alam natin 10 utos? Okay. Why do you ask me what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, ang sabi ni Jesus, gusto mo makapasok sa langit? Gusto mo magkaroon ng eternal life? Anong sagot ni Jesus? Obey the commandments. Sumunod ka. Di ba yun natin ang common ngayon? Gusto mong malangit? Gumawa ka ng mabuti. Sumunod ka sa utos. Anong sabi ng medyo may kayabangan itong taong to? Siyempre may pag nasa kanya lahat eh. May reason siyang magmayabang kasi nasa kanya lahat. Sabi niya, which one? Saan dun? The man inquired. Sabi niya kay Jesus, sabi ni Jesus, yun bang utos na huwag kang pumatay? Ay, mukha pa akong kriminal, Jesus. Huwag kang pumatay. Huwag kang makikiapid. Huwag kang mangunutsot ng hindi mo asawa. Huwag kang sumipol doon sa mga sexy. May asawa ka na. Huwag kang makipag-text sa mga meron ng asawa. Do not commit adultery. Do not steal. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsinungaling. False testimony. At ito pa, hindi pa tumigil si Jesus. Honor your father and mother. Igalang mong mga magulang mo. Sigurado ito dahil bata pa, may parents pa siya. Kompleto pa ang kanyang family. May tatay at nanay pa siya. Sabi ni Jesus, honor your father. Igalang mo ang iyong mga magulang. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Mahalin mo ang iyong kapwa. Tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Anong sabi ng bata? Siyempre, nasa kanya lahat. Oh, ba, yun lang. Easy. Mani-mani lang yan sa akin, Lord. Yun lang pala. Sabi niya, all this I have kept. So parang, mayabang. Ginawa ko na yan. Ang simple lang. Napaka-simple. Simple lang yan, Lord. The young man said, nagawa ko na yan. Lahat ng sinabi ni Jesus, walang mintis, walang palya, ginawa niya na. Anong sabi ni Jesus? What do I still lack? Ano pang kulang? Meron pa ba? Opo. Igalang mga magulang. Ay, ang mga magulang ko, walang tigil sa kakaakyat sa stage yan. May ribbon ako. Lahat ng honor, karangalan. Hindi ako pasaway na anak. Alam mo itong taong ito, mabait. Mabait siya kasi nagawa niya ang mga utos. Nasa kanya na nga eh. Pero kahit pala nagawa mo na ang lahat ng yun, sabi niya, anong kulang? Mga kapatid, kahit marami kang pera, kahit gwapo at maganda ka, kahit meron ka sa tingin mo, ang puso ay nanatiling empty. Parang pakiramdam ng batang ito, may kulang. Anong kulang? Anong kulang ko, Lord? May kulang pa ba?
Parang gusto siyang, kung ako si Jesus, parang gustong tanungin na, sa tingin mo, anong kulang mo? Parang, may kulang pa ba sa'yo? Parang hindi ako walang kakontintuhan, mga kapatid. In short, ang tao ay walang kakontintuhan. Hindi makukontento kahit kailan, kahit nasa iyo na lahat, kapag walang Diyos sa buhay, walang kakontintuhan. Itong bata nito, sabi niya, anong kulang ko? Ginawa ko ng lahat, sa totoo lang, Lord. Mula pa bata ako, dasal, devotion, Bible reading, simba, ginawa ko na yan. Pagbibigay ng tithes, kasi kapag sinabi mong all, ibig sabihin ginawa niya na lahat. Pero ano ang kulang? Sabi ni Lord, napakatalino ang ating Diyos. At tunay na si Jesus ay Diyos. Dahil kahit doon lang sila nagkita at nagkakilala, tiningnan lang ni Jesus ang batang ito mula ulo hanggang paa, alam ni Jesus kung sino siya. At hindi lamang ang kanyang panlabas na anyo, ang nakikita ni Jesus ay ang loob ng kanyang puso. Yung kanyang kaibuturan ng kanyang puso, nakita ni Jesus na may kulang. At ang kulang ay alam ni Jesus. Sabi niya, ano ang kulang? Ito ngayon, sabi ni Jesus, tinanong mo kung anong kulang, okay, makinig ka. Umuwi ka sa inyo at simulan mong ibenta ang lahat ng iyong mga ari-arian. At pagkatapos yung napagbinta mo, bahay mo, lupa mo, sasakyan mo, lahat ibinta yan. At yung binta, ipamigay mo, ipamudbud mo. Mamigay ka ng ayuda sa mga mahihirap. Papilahin mo sila, pakunin mo muna ng ID, pagkain mo ng stop para magkaroon sila ng ayuda. Pipilahan ka niyan. Sabi niya, lahat? Lahat talaga? Oo, lahat. Malinaw ba? Lahat. Dahan-dahan si bata. Dahan-dahan tumagilid at tumalikod, bagsak ang balikat, at yung kanyang lakad kaninang excited, dahan-dahan na parang natalo sa sabong. He left Jesus sad. Yung mukha kaninang medyo magarbo at mapagmataas na ginawa ko na lahat yan. Dinyan padilya nga ako eh. Pero nung sinabi ni Jesus, ibinta mong lahat yan, doon siya nalungkot. Bakit? Natumbok ni Jesus ang kulang at hadlang sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay nandoon sa kanyang yaman. At ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, for where your treasure is, there your heart may be also. Kung saan ang inyong mga ari-arian, nandoon din ang inyong puso. What is important to God? Ang importante ni Jesus is puso. Masarap mamuhay mayaman. Masarap mamuhay ng maliksi dahil bata. Masarap yung kilala ka at tanyag. Pero kung ang puso wala sa Diyos at nandoon sa kasikatan, nandoon sa mga bagay-bagay, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Ang gusto lang ni Lord, maging karapat-dapat tayo. Paano maging karapat-dapat? All we have ay Kanya. All is mine is yours. Buhay ko sa iyo, Panginoon. Pera ko sa iyo, Panginoon. Damit ko sa iyo, Panginoon. Lahat sa Panginoon. None of me, less of me, more of you, all of you, Jesus. At the end of the day, who am I?
Yung awit ng Who Am I? Sino ba talaga ako? Sino ako? Pera? Pag nawala yan, pag namatay ka, nakilala ko nga yung sikat na engineer na Ilocano. Kilala siya na engineer, dami niyang project. Hindi na nga siya nakapag-asawa eh. Dahil sa sobrang niyang intelihente, sa sobrang niyang gusto lang niya travel abroad, maraming projects, maraming mga kontrata. Kilala siya na engineer. Dumating si COVID. Na-COVID ngayon. Na-COVID, siya na lang nag-isa sa kwarto, walang makalapit, hindi siya makalapit. Hinatira lang ng pagkain, nag-iisa sa kwarto. One day, isang araw, tumawag yung kapatid niya. Pastor, wala na si engineer. Gulat kaming lahat. 1 week after, dahil hindi kami makapunta dahil COVID nung time na yun, nag-cremate yata siya dahil COVID nung time na yun, hindi kami makapunta. Sabi ko, ate, hindi kami makarating kasi pag-lockdown, ganyan-ganyan. Hindi rin naman makalapit, hindi rin makita. So, it's useless na pupunta kami. 2 weeks after, tumawag uli ang kapatid. Pastor, punta po kayo sa bahay kasi lahat ng gamit niya, hindi ko alam kung saan ko dadalhin. Yung sasakyan niya, ay nabinta na. Yan sana. Anong meron? Ang dami niyang damit. Dami niyang damit. Kunin niyo to, lahat, pastor. Dahil yung taong yun, binata, matandang binata, napaka-arte. Mga signature ang mga damit. Di, pagdating namin, inilabas na. O yan, pastor, mamili kayo. Kung kayo, mamili kayo, kukuha kayo. COVID yun. Kung kayo kukuha, ay kumuha ako. Ito nga yun eh. Kinuha namin, binigay ko kay Pastor Chris. Ay mo pa kung yan pa rin babas? Ay, iba na. Iba na, tagal na yun eh. Amoy COVID-19. Hindi nila mahal din naman. Nakaparador naman yun. Ibig kong sabihin, lahat ng iyong ma-accumulate sa mundong ito, you will left everything. Kaya tama si Job. May tama talaga si Job. Diba? Tingnan mo ang buhay ni Job. Ikumpara natin sa kabataang ito. Opposite sila. Sabi ni Job, hubad ako, wala ako nung dumating sa mundong ito, wala din ako nababalik sa Diyos. Samantala itong mayaman na ito, yung kanyang, saan sila nagkaiba? Pareho silang mayaman. Nagkaiba sila sa kanilang motibo. Nagkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Nagkaiba ang kanilang Panginoon sa buhay. Huwag nating maging Panginoon ang mga bagay, ang sarili, at kung anong meron. Mananatilin ang Panginoon pa rin ay Diyos. Si Job, si Lord pa rin. Sabi ni Satanas, kaya lang naman nagwo-worship yan. Kaya lang naman pumupunta yan sa church. Kasi may sasakyan, kasi may bahay, kasi may ganito. Kaya siya pitful. Kaya siya pitful sa Panginoon. Kasi meron, mayaman. Kaya magsimba, mga aircons. Papayaman eh. Meron eh. Pero sabi ni Satanas, pero Panginoon, pahintulutan mo ko, tanggalin lahat yan. Ayawan ko lang kung hindi ka isumpa yan. Ayawan ko lang kung hindi mag-backslide yan. Ayawan ko lang uatin pa yan ng devotion. Namatayan ng anak, 10 sabay-sabay. Naubos lahat ng kabuhayan, naubos lahat ng ari-arian. At ito pa, hindi pa rin nakontento si Satanas. O anong nangyari sa Satanas? Naalis na lahat. Nagsisimba pa ba sa akin? O kasi healthy pa siya. Malakas pa eh. Walang pera, wala nang mga kaibigan, pero malakas pa siya. Subukan mong magkasakit yan. Magkakurikong yan mula Alimpo hanggang Lapalapa. Aywan ko lang kung di ka isusumpa kung magkakitong yan. Uod,
buhay, yung uod ang buo niyang katawan. O sige, gawin mo. Pinapahintulutan din ni Lord. Para ba i-torture si Job? Hindi. Ang purpose ni Lord, testing. Alisin ni Lord ang anong meron ka at susubukan kung tutuloy ka pa ba. Dahil itong batang ito, meron, sinubukan, hindi naman talaga siya tanggalin ni Lord yun. Sinubukan lang siya. Sinubukan lang siya ni Lord kung on which one? Saan bang gumawa na ako ng mabuti? Ano pang kulang? Ang kulang mo, yung puso mo. Hindi galit si Lord sa mayaman. Gusto nga ni Lord tayong lahat ay yumaman. Lahat ng nakikinig, gusto ni Lord, ikaw ay yumaman, ikaw ay umasinso, masaganang buhay. Pero saan tayo nagkakamali? Yung puso. Kaya ang puso lagi i-check. Saan ang puso ko? Mali. Tama ang yaman. Tama na nakilala ka. Tama na malakas ka. Tama na meron ka. Saan nagkamali? Puso. Ang batang ito, ang mali niya ay puso. Dahil ang puso niya nakadikit sa pera niya. Ang puso niya nakadikit sa mga material at temporaryo bagay. Doon siya kulang. Ang gusto ni Lord ay mamuhay tayo ayon sa kanyang purpose. Mamuhay tayo ayon sa kanyang plano. Yes? Amen? Amen? It is the heart issue and the trust issue. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Minsan, alisin ni Lord yung mga bagay na parang yung tiwala natin ay nandun. Masyado kang magtiwala sa asawa mo. O yung asawa ko, hindi talaga ako nabubuhay pag walang asawa ko. Kasi asawa ko, gwapo na. Bata pa. Mayaman. Parang, honey, I can't live if living is without you. Di ba? Sabi naman ni Mr. Me too. Me too. Me too. Hindi rin ako mabubuhay, honey, nang wala ka. I can't live without you. Maganda naman po yun. Pero kung naging kapantay na at higit pa siya kaysa Panginoon, alam nyo ba, aalisin ni Lord yan. Kasi siloso si Lord. Kapag dinidiyos mo ng asawa mo, parang si asawa na lang asawa, hindi ka na makapag-online kasi darating kasi ang asawa ko, alagaan ko kasi asawa ko, hindi ka na makapagsimba kasi ang asawa ko kasi, alam mo na, ang asawa ko, takot ka bang maiwan? Maiiwan ka talaga kapag siya na ang Panginoon mo. Anak! Hindi ka na makapagsimba. Kasi yung anak ko kasi, yung anak ko kasi, yung anak ko kasi. Hindi sa takot, but that's the reality. Because our God is a jealous God. Binigyan ka ng yaman, binigyan ka ng mga taong magmahal sa iyo, huwag mong ipagpalit sa nagbibigay. It is still the giver of life, the giver of everything is God. And our God is always God. At kapag siya ang God, dahil siya ang number one. Kaya nasabi ko sa misis ko, Mami, meron kong ipagtapat sa iyo. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Ano yan? Ano yan? Pangalawa ka lang sa buhay ko. Sino? Sino? Pangalawa ka lang. Dahil si Lord ang number one. Ay, akala ko merong iba. Pwede mo bang sabihin sa asawa niyo? Pangalawa ka lang. Number 2 ka lang. At number 3 ka nga lang actually. Bakit may number 2? Siyempre mga anak.
wag nating ipagpapalit. Yun ang mensahe ngayon ng Lord. Na kahit meron ka, wag mong ipapalit ang araw ng linggo, ipagpapalit mo sa negosyo, ipagpalit mo kay Poncio Pilato, ipagpapalit mo kung kanino. Magsisimula, pag nasanay ka ng ganon, okay lang yung paminsan-minsan, pero paminsan-minsan, pero nagiging kasanayan. Nung umpisa, parang kulang talaga pag hindi ako nakapag-church pag linggo, parang empty, parang kulang, charot. Sinundan mo pa ng pangalawang linggo. Hindi, medyo okay pa. Naging isang buwan na. Uli ka na nagsisimba. Ay, nasanay ka. Pwede naman pala. Akala ko, ay feeling lang pala yun. Akala ko lang pala na pag born again ka, akala ko lang pala, pwedeng mag-absent, pwedeng ganito, pwede rin pala. Sa umpisa, hindi pa okay, medyo okay, hanggang sa okay na sa'yo. Nasanay ka na, kaya huwag kang magtaka, marami tayong kilala na nagsasabing, alam mo, born again din ako. Saan ka nag-church? Hindi na ako nag-church. Kaya ang team song nila, yung awit ni Gary Valenciano, dati-rati. Nag-born again ka ba? O dati. Nag-worship ka rin. Nag-worship din ako? Dati. Nagtatides din ako, dati. Yung mga ginagawa nila, yung mga yan, ginagawa ko yan. Active nga ako, nasa harapan ako, dati. Ngayon, wala na. Nasanay na, kapatid. Ang kanyang puso ay nagkakaliyo na. Wala na siyang naramdaman na kulang. Na akala niya, okay na. Kaya pagtanungin mo, kumusta ka, kapatid? Okay naman. Pero ang totoo, pag sinabi ni Lord, ibenta mong ari-arian mo, sumurga sa akin, katulad din siya ng batang ito, tumatalikod. Compare temporal things versus eternal. Material versus eternal. Ang tao, by nature, ang ugali natin, mas mahal natin yung mga bagay na pansamantala kaysa mga bagay na panghabang. Pastor, masama bang yumaman? Hindi. Masama bang umasinso? Hindi. Masama ba ang magkarbong buhay? Hindi. In fact, yun ang plano niya eh. I will give you abundant life. Mayaman yun. Kaya lang, kapag ipagpapalit mo na kay Lord, no time for God anymore. Goodbye. Dahil dalhin ka sa mga bagay, sa pagkakataon ng buhay mo, you lose everything, you are nothing, hanggang sa wala ka ng makakapitan, hanggang wala ka na, kahit katawan mo, ang dami mo ng sakit, ang mga kaibigan mo umalis, wala ka ng kaibigan dahil wala ka ng pera, darating kang sa punto na pakiramdam mo, ikaw na lang ay nag-iisa. At kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka na, lalapitan na kita at tatapikin ko yung balikat mo at sasabihin ko sa iyo with all of my heart, kapatid, congratulations. Congratulations. Dahil kapag maranasan mong walang-wala, doon mo pa mararanasan ang totoo at buo na tiwala sa Diyos. Di ba wala ka ng makakapitan? Doon ka pa matuto, tumingala. Lord, wala na ako. Pera ko, ubos na. Asawa ko, iniwanan na ako. Wala ka ng, yung tiwala mo, hindi na sa tao. Yung tiwala natin, hindi na sa pera. Bakit magtiwala ka pa sa pera? Iwala na nga. Alisin lahat yon. Kasi gusto ni Lord, maranasan mo ang buo at buong tiwala at pagkakilala si Lord lang. Amen? Amen. Do not, let us not forget that God is the source. Ang problema sa tao, ang problema natin, kasama ako dun, ang problema natin, masyado natin minahal yung bagay kaysa nagbibigay. Gets? Pag if we are too in love
with the gift rather than the giver, doon na tayo nagkamali. If we love too much sa sanlibutan ito, our love to God ay nabawasan at nawawala. Kaya ang sabi ng Bible, do not love the world and the things that is in the world. Let us not love too much sa mall, shopping. Let us not love too much of material things. Fame, popularity, sikat, edukasyon, magtatapos, hindi masama yun. Mabuti ang lahat yan yun. Sabi nga ni kabataan, ginawa ko ng lahat ng mabuti. Anong kulang? Anong kulang? Puso. Puso, kapatid. Napakasarap yung mayaman ka na, matino ka pa, maayos ang buhay. Napakasarap kung hindi natin baguhin ang formula. Sabi natin formula. The true formula of God. Put God first in our lives. Amen? Put God first. Then and only then, we will experience true Christianity. Because Christianity, again, is not a religion. Christianity is a lifestyle. Kahit saan ka napunta, hindi lang pag sinabing ang Kristiyano ay lifestyle, hindi lang tayo Kristiyano kapag linggo. Hindi lang tayo Kristiyano kapag nasa loob ng church. Kapag nandun ka sa trabaho, nandun ka kung saan-saan, nasa ating isip at puso, Kristiyano ako. And bakit nandyan ka sa kumpanyang yan? Bakit nandyan ka sa pinagtatrabahoan mo? May mission ka diyan. Bilang Kristiyano, may mission ka. Ipakilala sa kanila kung sino ang Diyos natin. Amen. And that is the basic lifestyle of being a Christian. Amen. Anybody who would like to follow Jesus? Taas ang kamay. Okay, meron pong, alam niyo po yung kinanta natin yan pag nagbabaptism. Diba yung I have decided, pwede kantahin natin? I have decided to follow Jesus. Tiga-tiga sandali. Mura magtag na nga ni may hubita. Parang tono ni may hubitang missing yan. Yung ano, parang nung hubitang missing ti Mario, yung papa ni Juanito. Parang ganun ang boses eh. Ibahin natin. Okay. I have, yung tonong gateway. Okay. I have decided to follow Jesus. Sing it from your heart. Nasaan ba kasi si Sister Raleigh? Nangako yung naagahan niya ngayon. Kaya nagkaganito yung mga boses natin. Wala yung director natin eh. Okay. Alam niyo ba kung sinong gumawa ng kantang yan? Alam niyo ba paano nagawa ang kantang yan? Ang kwento ng kantang ito ay isang Indiano. Indiano siya na papatayin sila kapag sabihin nilang follower sila ni Jesus. Kapag sinabing Kristiyano siya, pupugutan siya ng ulo. Ngayon, sabi niya, papatayin kita kapag sumunod ka pa rin kay Jesus. Sabi ng pastor na Indiano, I have decided to follow Jesus. Kinuha yung anak. O ano, binilagyan lang yung karit sa liig. Jesus ka pa rin? I have decided, pugot ulo. Gumulong ang ulo ng anak. Ngayon, si Mrs. Tiningnan mo lang ang asawa. I have decided. Tika, sandali.
Ginastusan ko pa yan ng collagen. Nagpapakulot pa yan. Isang buwan lang, nagpinapariban na naman. Ano ba talaga? Riban o kulot? Pinastraight, pinakulot. Nagpapansin sa akin yan. Susunod ka, papatayin ko to. I have decided. Pinugutan ng ulo ng asawa. O siya na. So, bubuhusan siya ng gasolina. Susunod ka pa rin. Namatay ng anak ko. Parang hindi pala joke talaga ito. Seryoso tong mga to. Bulagta ng asawa ko. Ako na lang. Though no one join me, still I will follow. Kahit wala na, kahit wala ng lahat, wala ng membro, pinatay na, lahat meron siya, wala na, I have decided to follow Jesus. Ganun ang background ng kantang ito. Kaya, napakaseryoso pala ang awit na yan. Na sa tuwing aawitin natin, tanungin mong sarili mo, handa ka na ba talaga? Gusto mo ba talaga? At huwag kang aayaw kahit everything ay mawala. I have decided to follow Jesus. This is the context of this passage. Following the Lord regardless meron o wala. We came to this world nothing, and we will go back to God nothing. Ang gusto ni Lord, you will enjoy life to the fullest with the heart of serving God fully. Amen. Let us bow down our heads. Let us all rise. May request the worship team today. Mga kapatid, the message of God is to check our heart balance. Balance life. Magsikap tayo, maghanap buhay tayo, magpakayaman tayo, but always, mga kapatid, check our heart. Sino nagmamayari ng iyong puso? Para kanino ang puso at buhay natin? Ito ay para sa Diyos lamang. So we will enter the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Now you pray. Start praying now. Start lifting your hands. And start lifting our hands to God and start praying now. Habang nakayuko tayo, isurrender kay Lord ang iyong puso. Anong motibo? Bakit tayo narito? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo naglilingkod? Anong meron ka na ialay natin sa Panginoon? Hallelujah. Our God is an awesome God. If He is our God, allow Him to reign in your heart. Sino ang naghari sa iyong puso? Jesus reign. Tinanggap natin si Jesus sa puso, paupuin natin siya sa kanyang trono. If He is our King, if He is our Lord, let Him be our King. Let Him be our Lord. Allow Him to sit on the throne of our hearts. Allow Jesus to be your King, to be our Master, to be our Lord, because He is God. He is our God. He is our King.
Jesus will reign. He will start reigning in our hearts. He will start reigning in our body. He will start reigning in our homes. He will start reigning in our church. And He wants to reign our community. And He wants to reign our country, Philippines. He wants to reign our political. And He wants to reign our government. He wants to reign in Malacanang. Kung hindi si Jesus ang maghahari sa puso ng mga Pilipino, imposible na siya'y maghahari sa buong Pilipinas. Simulan po natin, mga Kristiyano, simulan natin na si Jesus ang tunay na siyang maghahari ng ating puso. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, dito sa aking puso, ikaw magsisimula. At ako ang gamitin mo na maging simula ng pagbabago. That true, real transformation begins with me. Begins in our church. Ang tunay na pagbabago ay hindi natin mahanap sa iba kung hindi magsisimula sa atin. Taas mo yung kamay at sabihin mo kay Lord, ako, Panginoon, ako magsisimula. Paghari ka sa aming buhay. Paghari ka sa aking puso. Nang lubos nating tiwala ay sa Kanya lamang. Hindi tayo magtitiwala ng lubos sa gobyerno. Hindi tayo magtitiwala sa ibang tao. Hindi tayo magtitiwala kung kani-kanino. Ang lubos na pagtitiwala ganap, buo ay sa Diyos. Hanggang dumating po tayo sa punto, sa sitwasyon at karanasan ng buhay na wala kang mapupuntahan maliban sa Diyos. Our God is a good God. Our God is the great Lord, the King of the universe in heaven and on earth. He is our God, the King of our hearts. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power God, God is an awesome God. One more time. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power of our God is an awesome God. Sing it from your heart. Mula sa iyong puso. Sabihin mo, Jesus, maghari ka sa aking puso. And then, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God.
awesome God, He reigns from heaven above. The power, love, our God is an awesome. Oh my God! He's an awesome God, He reigns from heaven above. The power, love, our God is an awesome. Everybody declare the reigning of Jesus, our God. Reign, reign, Jesus, reign. Human reign, Jesus, reign. You are lagay po natin ang ating kamay sa ating mga dibdib. Habang nakataas ang kaliwang kamay, ang kanang kamay sa ating mga puso. Hallelujah. Habang tayo nakapikit at umaawit ang ating mga puso, nagdideklara, ihayag mo na si Jesus ang hari ng ating puso. Bilang tagasunod ni Kristo, bilang tagasunod, we have decided to follow Jesus as our King. We have decided and declaring that Jesus is Lord in our lives, that Jesus is Lord in our hearts, that Jesus is Lord in our homes, that Jesus is Lord in our work, in our business. Jesus is Lord and King of our lives. God sees our hearts, kapatid. Nakita niya ang iyong puso. You want to experience the goodness and the greatness of God? Let Him be your King. Let Him be our King, our Lord. Let us declare now in the mighty name of Jesus, right now, right here, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Come on, church. Iparinig mo sa Diyos. Come on. Lakasan mo ang awit mo, parinig mo sa Panginoon mula sa iyong puso. Yes, come on, church. The angels were singing with us. Hallelujah. Yes, the Lord is glorified. Masaya ang Lord na nakikinig sa iyong tinig, sa ating mga boses, nata sa puso.
na naghahayag ng pagpakumbaba at paghahari ng Diyos. Oh, hallelujah! Oh God, Lord, hear our cry, Lord. Hear our prayer. Hear our voices. Hear our music. Hear our song, Lord. Hallelujah, hallelujah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Yes. Everybody declare Jesus. Yes, come on. Jesus! Jesus reigns in our hearts. Jesus reigns. Everybody say, Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, kamayan mo yung katabi mo, sabi mo, God bless you. God bless you. Declare it, God bless you. God bless, God bless. God bless worship team. God bless worshipers. God bless us all.